So, good morning everyone. Good morning sa atin dyan sa Pilipinas. So, before we start this presentation, let me just inform you, little bit disclaimer lang. I'm not a professional investor. I'm just an ordinary retailer. And yan, hindi rin ako nagsusulisit sa inyo ng pera, hindi rin ako nag-ask sa inyo na mag-invest sa akin. Okay? So, share ko lang sa inyo itong portfolio ko for my experiment. Okay, let's say experiment number 1. This is to inspire, not to brag. So, beginning of this 2025, so yan, April to 28 actually, nag-start akong lagyan to, portfolio ito, portfolio number 1. Yan, I was down actually by 8,000. Kita nyo naman yung curve na yan. So, umawag pa nga siya ng 12, 10, yeah. Then, back to 7, 8, 9. Lalaro siya sa region na yan. Then, suddenly, let's say around mid-June, and, yep, map siya. And, currently, profit is 8.64. So, basically, I sold some of my position. May ilang pa akong position na hindi pa nasa sold out. Hindi ko sa inyo pwede i-share yun. So, next vlog na lang yun. Next vlog. So, basically, 8.64. So, kung mag-invest kayo sa actually, itong stock market is a way of increasing your money. Also, pag ni-study mo siya, it's a way of increasing your money. Kapag ka naman hindi mo alam ang pinapasukan mo, so it's a one way of losing your money as well. So compared sa MP2, so to my MP2, sa mga taong mga MP2 dyan, so currently ano ba ang last sa 2004 increment? So basically 7%. So basically nabit ko si MP2. And also 8.6 yung profit ko. Actually gain ko na yan. Okay, yung current profit ko. So, yan. 8.64. And also, nabit ko yung inflation rate. So, yun lang naman. Tapos, syempre, nakaano tayo kay Invest. Nakasubscribe tayo sa kanya. Elite. Yun. So, may mga share siyang mga stocks advice if maganda siya or what, so bahala ka na kung bibili ka o hindi at some level. So tinitingnan ako dito actually, so let's go into that one. May tinitingnan ako dito recently, which is okay, sige, let's start muna tayo dito sa kay TSEI. Anong magpa-current TSEI? Okay, sorry. Alright, TSEI. Basically, TSEI. Ito bang trend natin kay TSEI ngayon? Pag lang natin itong mga indicators, which is lagi ko ginagamit. Okay, so pwede tayo, nasa monthly tayo. And as you can see, may support naman tayo dito. Okay, so there's a bit of support here. Kung tignan nyo itong perspective na to, right? Nasa monthly tayo dyan. And let's go for weekly. Unless tayo ng konti. Tayo dito ang trend line just to see what's going on with our trend. So, yan. So, time frame yan. Let's go to weekly. Currently, nag-bounce siya doon. RSI 47 sa weekly. Alright. We have seen a breakout of structure here. Okay, na-hit niya naman itong supply dito, which caused a momentary drop. Okay, so that's for the weekly. And currently, we're trading at this one. So let's see. This around, okay, 0.7. Tayo nasa premium level, discounted level tayo.
And meron tayo dyang magandang kandila. Alright. So, let's see on daily. Ano sinasabi is daily. So, may kita tayo may crossover dyan. So, meron tayong short momentum breakout uptrend. So, hindi pa tayo sure kung mag-continue siya. So, major natin is this one. This is the key actually. So, maybe may reason ang market bakit nagsisitaasan ng mga stocks ngayon. Dalaw ni ang ating PSCI market. So, currently, naroon tayo sa week. Okay, meron tayo dito. Tungtong siya sa 50% currently. So, up. Let's see if mabasag niya to, possible magtuloy-tuloy siya. Going through here, trend line, touching this trend line, possible around 7,000 levels. And we'll see sa mga mangyari pa dito. Right. So, interesting ang ating market. So, alam ko ibang tao dyan nasa crypto, iba naman nasa forex. So, depende sa inyo. Pamili lang kayo kung anong market ang gusto nyo. So, yan. Right now, nasa PSE tayo. Punta na tayo sa activity ng stocks, which is URC. Okay. Ang binigay ni investor. Interesting. Okay. Bakit ito ni-recommend ni investor? Unang-una, dito gusto ko lang i-pasay sa inyo, net foreign buying. So may notice dyan, net foreign buying 9.15 million. So isa sa mga reason bakit best buy. And news, ano bang news natin dyan? So nakita nyo naman ito, basahin nyo lang, meron dito. So 28 days ago, global investment firm acquires 5% stake in URC and so on. Now sa details na ito, bakit siya best buy regarding sa fundamentals. Okay, so technicals na tayo ngayon. Net foreign buying noted. Alright, touching dito sa ating oversold levels. Currently sa monthly is 44 RSI level. Okay, touching the SMA 20. Let's go weekly. By the way, alright, so possible ano ba? Okay, so weekly meron tayo ditong break of structures above 50 and SMA 50, and currently structure niya sitting at SMA 20. Okay, possible mag-push through siya pag ma-break niya tong ay na to around 93. Okay, possible din mo mag-dip siya dito. Yan, so possible leading to much more deeper correction. So di pa natin alam yan. Right, okay, so break of structure dito, meron tayo dito demand. Okay, have a demand here, sitting at demand. Now let's go to daily entry time frame natin. So as you can see, may clear break of structure dyan. Bakit siya best buy? Sa mga reason, unang-una, daily is RSI above 54 above 50. Net foreign buying, okay, that's additional plus. So after breakout of structure, so hovering siya sa demand. Hindi naman niya nabavirate ang ating mga SMA above SMA 200. So basic lang to, 20, 50, 100 and moving average of 200. So all above siya price. May small mini breakout of structure dito. So dapat bibili kayo dito, dapat nakabili kayo dito around this level 83 or below for best buying opportunity. So once ma-confirm natin yung breakout dito, so possible magtuloy-tuloy siya. Punta saan? May nakita ko dito, possible TP niya is punta niya ito. May nakita ko dito
Yan, tawag natin na fair value gap. So, search nyo sa internet kung ano yung fair value gap. So, basically, babalikan nyo ng price. May gap tayo dito. So, around, let's say, ang tatargeting is around 114. Yeah, this one, 114. Sa gitna lang yan. Possible dyan, once ma-confirm natin breakout at this point. So, basically, if nakabili ka sa around 83 or below, so, let's see, what's the price here? Yeah. So, let's say nakabili ka dito around 83, which is nire-recommended Besta. Yan natin kailangan maging perfect sa entry na. So, yeah. So, let's say yan na. SL mo would be just below this low, alright? Around, yan. Yan na. Or beyond this, yan. Depende sa iyo. So, malayo na yan actually. Just below that demand, okay? And then TP mo is, sabi ko kanya is around 114. So, yeah. Around mga ganyan. Yeah, okay. So, basically, it's a good buy. And you're risking around the risk-reward ratio ng 8.7. That's really, really good, okay? So, risk-reward ratio of 8.7. Yan, the risk-reward ratio, you're risking small. Yeah. Yes. One risk-reward ratio. So, basically, yun na yan. Kung yan, ganito. Percentage based on tayo dito. Okay. So, yung ano, risking, let's say yung capital mo yan, you're risking 3 kumpara sa USD yata ito yun, okay, hindi ko sila ito. And you're targeting around, so, yan, kung baga dollar, kung halimbawa lang mga dollar, so 750 yung amount na rin-risk mo. Tapos dito ang gain mo is 30, so 3,180, so 36.4%. Compared mo sa 4.18 na loss. So, yan, basically, yan tinitingnan ko current stock. Yan, yun lang naman guys, ma-share ko, and thank you, and God bless everyone. Good night.